Name ko po is Gian Morado and then taga Surigao City po ako mismo. And magtestimony po ako. So ito po is based sa personal na talagang experience ko po. Kasi nung last, I think, actually matagal na po may mga iniinda ako na like yung sumasakit dito sa batok, tsaka dito po. And nung mga from February at yun, January until ng mid ng October. Kasi October na ako nakakita ng mga video. Talaga pong sumasakit yung dito ko. Di ko na maintindihan po kung ano yung reason. Wala naman po akong ginagawa. Kasi isa po sa mga talagang way na mapapasukan ng mga evil spirit is the stress. Tapos yung mga mag-overthink. So yun po yung kumbaga unang dahilan na na-remember ko. So yung testify ko is nung time po na marami akong question kung ano nga ba yung dahilan or bakit may mga nafe-feel ako na parang nagkakasakit ako pero wala namang masakit sa katawan ko. Yung parang makikita mo na kung i-base mo siya sa into physical na nagkakasakit versus yung sa na-feel sa akin, hindi po siya ah, tawag dito equals dun sa physical. So, nung time na yun po is hindi ko pa talaga alam na isa sa mga occult kasi ano pa nang dahil po sa video ni Father Darwin, doon po ako namulat. So natanong ko na po to last sa sa YouTube na yung palang religious group namin is under pala siya sa mga preternatural being. So nung first may iniinda pa ako noon, sobrang sakit ng ulo ko dito oh. Talagang ulo lang, ito lahat. Tapos yung mata ko, hindi ako nakakatingin kahit sa sunlight pag wala yung eyeglass. Ano lang yung eyeglass yung nasa online lang na nabibili. Tapos may mga iniinda ako na ibang sakit di ako makatagal pag upo kahit humiga. So nung isang ah, first pag first ko na nanood ng video ni Father Darwin and yung maganda kasi doon yung topic is about sa mga paano mo ma-identify kung yung isang bagay is part ba siya kay Jesus or sa mga bad spirit. So doon ko nalaman na doon ako na-shock dahil yung religious group pala sa amin is part yun sa sa preternatural being. So yung tinapos ko yung video, mas nag-react yung katawan ko. Masakit yung ulo ko, yung dito ko sa shoulder, mas lumala. Para siyang may dinadala kang sobrang bigat, pero wala naman. Tapos yung ulo ko sobrang sakit, di mo maintindihan. Yung masakit na mabigat, yun po. Tapos sinabi ko doon na, kasi may pinuntahan kami na, siya, birhin, birhin sa isla. Tapos, yung birhin din na yun, is from preternatural being. Actually, may picture din po ako. Bato lang po siya. Tapos, pag pinupuntahan namin doon, dalawang beses po ako pumunta. Pumunta po kami doon, nawala yung bigat sa katawan ko. Di, sabi ko, okay. Kasi wala po akong kaalam-alam, even my parents, even mga relatives po namin, talagang walang kaalam-alam. And then, pagbalik ko dito ng Surigao, pagkapanood ko, doon ko sinabi, while watching po sa video, sabi ko, kung
Kasi may religious group kami, so pumunta din ako doon, nagpahiling, kasi di ko pa alam eh. Tapos, sabi ko, kung hindi ka part kay Jesus, um, umalis ka. So pag nang sinabi ko yun, talaga pong para akong tinanggalan ng tinik ng bigat sa katawan ko, sa ulo, dito sa shoulder ko. May mga times po na kala ko po high blood ako kasi sobrang sakit po dito sa batok. Dito, basta sobrang sakit. Tapos, minsan po, nagpalipat-lipat siya. Dito naman, basta sa ulo lang po na part. Tapos, minsan po, yung dito ko, yung sa baba, para po siyang di siya makabuka na sinasabi ko sa sarili, parang stroke. Eh, hindi naman. So, doon po sa video na nalaman ko na talagang, hindi siya party sa kay God. Doon po nawala. Tapos, actually pinag-aralan ko po to from mid ng ay katapusan na pala yun ng ng October until now. Nagpa-practice, hindi pa ako nagro-rosaryo dati. Ay nagro-rosaryo po pag pag month of rosary. So, first rosary ko po, bumili ako ng rosary tapos pinaano ko sa simbahan. First rosary ko po, bumili ako ng book. And then, sa simbahan lang ako nag-rosary, nahihirapan pa akong huminga. First, tawag dito yung sa, ano pa yun? Basta, kakasimula ko pa lang po, para akong nahihilo, sobrang bigat ng katawan ko. Yung para kang makukulaps, pero nung mid na sa sa rosary, bigla po siyang dahan-dahan na wala. Opo. So, totoo po yung mga, totoo po yung sa iba na hindi tawag dito sa iba na hindi naniniwala na meron talagang demonyo. Maniwala na po kayo ngayon. Kasi sinishare ko po siya sa ko sa mga malapit sa akin, even sa family ko. Hindi kasi siya usual na pinag-uusapan ng mga tao yung about sa Satan, sa mga demonyo. So, sa ngayon po, every time po nagro-rosaryo ako, talagang may nagre-react sa sa katawan ko kasi exposed pa ako sa occult practices. Um, Naghihiling po doon kasi mga 30 plus years na po siya. And yung lula ko, kasi malapit din ako sa lula ko. Yung lula ko may tawag dito, may kanang orasyon. Pero hindi niya na ginagamit. May tuway-tuway po siya. Yes po. Tapos, meron po siyang mutya. So, yan po lahat alam ko kasi po. Kami yung nagkakausap. Kaya, yun nga po, sobrang malaking tulong po yung cares. Yung confession, yung adoration, lahat po yan, totoo. Talaga pong sobrang effective po niya. So, yung ibang mga iniinda nyo na hindi nyo alam, pwede po kayong mag-grocery. Malaking bagay po. Dati po, sobrang um, madali akong magalit. Tapos, negative yung mindset ko. So, nung nag-grocery po ako every day, so dahan-dahan po siyang nawawala. Opo, dahan-dahan po siyang nawawala until now. Actually, sobrang malaking case sa family namin kasi may mga occult practices po. Religious healing po siya. So lahat po yun, nalaman ko through videos por punto kay, um, tawag dito kay Father Darwin at sa ibang mga exorcist po na nasa YouTube, pinapanood ko po. Ang dami ko na pong pinapanood kasi pinag-aaralan ko siya. And ngayon po, kasi first,
Sobrang totoo po siya na baka ito makita to ng mga kamag-anak namin kasi ano po siya, parang siguro naging international na yung ano, religious group namin. Kasi matagal na po siya. So if may makakita to, sobrang mama siya kasi totoo po talaga lahat. Kasi yung mga sinasaniban po ng mga santos, opo, sinasaniban po ng mga iba't ibang mga santos. Si Mama Saan, Mary. So, saan yon? Saan yon? dito po sa ano, brother, sa dito sa Surigao City po. Yung Yan ba? main po talaga niya is sa Surigao City sa isla po. Sa isla ng Surigao. Opo. Diyan ka ba nabibilang? Yes po. Okay, so dediretsahin kita, ano? Ano po? Yung kinabibilangan mo na sinasaniban daw ng mga santo, mali yun. Talaga ba Ano po? sinasaniban ng mga santo? Yes po. Mali yun. Even, ano po, Mali. brother, hindi lang po mga santos, kahit po ibang mga preternatural being like mga duwende, mga, Mali basta nga. mga ganito po. Mali nga. Ang tawag sa sinasabi mo is Ay, hindi pala, mali divine. pala. Oh, ang tawag sinasabi mo kasi is divine possession. Yung Divine possession. yung yung divine possession yung sinasabi mo. Yung divine possession ganito 'yan. Ba't siya tinatawag na divine? Kasi yung sumasanib daw santo. Mama Mary, God the Father, Holy Spirit, Jesus Christ, angel. Yun daw sinasabi nila kaya sila tatawag na divine. Pero demonic talaga yun. Bakit? In reality, hindi sasanib si Mama Mary. Bakit? May sariling katawan yon. Pangalawa, Jesus Christ, hindi siya sasanib kasi may sariling katawan din siya. Yung mga santo, hindi sasanib yun. They only inspire us, pero hindi sila sasanib. Sa Biblia, ang sumasanib sa katawan ng tao, demonyo lang. Kaya yung sinasaniban din ni Mama Mary, ako pa sa'yo, habang maaga pa, layasan mo na yan. Brother Romer, paliwanag mo nga kung ano ang kahihinatnan ng tao kung napapatuloy sa divine possession. So, itatanong ko lang, so sister, involved ka po niyan, tapos nawala yung sakit ng ulo mo at likod, sabi mo? Hello sister, Nag-mute siya, nag-mute. nakikinig ka ba? Paki-unmute ulit, paki-unmute niyan. Ano po, Involved ka ba doon? hindi na po, since po na panood ko yung video ni Father Darwin, lahat po, hindi ko na po sinunod, wala na pa akong ginawa. And yun nga po yung isa sa mga ano ko is, sa amin po, dalawa lang po kami yung talagang pinag-aaralan to kasi maraming tao po yung involved doon. Mm. Lalong-lalo na po entire side ng mama ko. So, sa Okay, ngayon so po, ngayon, hindi ka na involved. hindi na po. Even po yung, ano lang po kasi siya talagang may mga araw, like po sa mahal na adlaw, sa nang mahal na adlaw ka ng Holy Week po, nag-aano yan, nagtitipon-tipon, ano din, ah, magpapasko, nagtitipon yan, tapos, anang Fiesta Minatay. Pero lahat po yun, kinat ko na po, wala So na po wala akong kang, sinunod. okay, akala namin na involved ka pa rin yan. So Hindi na po. wala ka na, yung tuway-tuway ng lola mo, ano na, nasa na? Nandun lang po sa ano, ang humawak po niyan is yung anak po niya na lalaki. So i-renounce mo yung ano ha, yung lola mo talaga, yung pangalan kasi na attach ka doon din, i-renounce mo, nagde-deliverance ka ba personal? Hindi pa po ako nakakapag-deliverance po. Mag-aano lang pagbibili pa po ako ng ano nung Book of Deliverance. So may exorcism oil ka, may exorcism oil at Oo, salt. may salt na po Okay. ako, may oil, tsaka may water na po ako. Ginagamit ko na po siya. Okay, so kasi ganyan po yan. Kung sumasakit dati yung dibdib mo, tapos sumasakit yung ulo mo, tapos sumasakit yung bato, dalawa lang yan.
may galit ka, at saka yung dibdib mo, may poot ka, at may hinanakit doon sa kapwa mo. Mabigat ba ang ulo mo? May galit ka ba? Galit. Opo. Sa ngayon po, wala naman. Hindi, nung una. Sa ano, ay hindi naman po siya galit. Ano lang, ano pa yan sa Bisaya po ka nang mahiubos, gani ka. Oh, kaya nga, mahiubos. Isa din yan. Kapag ka masakit yung ulo mo, buong ulo, may Ah, galit, may kahiubos, may ganyan, panghinanaing, pati yung ano mo, pati yung batok mo, akala mo meron kang Hinanakit ano, ba ni meron Robert? kang Hinanakit. hinanakit. ay, Oh, nanakit pala yun. Ay, hinanakit may tapos ano din. masakit yung batok mo. Kung masakit yung ano mo, yung balikat mo, ibig sabihin yan, may ano kayo, may kamag-anak kayo na albularyo, yung lola mo, yung may tuway-tuway. So ganun po yan, involved po kayo sa occultism. So kapag ka nagdi-deliverance ka niyan, mas lalong sasakit yan. Kung hindi, Ano po, kung walang hold talaga yung demonyo sa iyo, yung stronghold. Kung konti lang yung hold ng demonyo, kahit nasa rosary lang, tsaka sa empowerment na nawawala lang yan. Pero kung may po, stronghold na po ang demonyo, magre-react ka po talaga. So, ano lang ano, po, patuloy lang po yung pag ano mo, yung frequent confession every 15 days po na po sa guidelines po yan ng exorcism book. Ah, ano po, yung mag-practice ng cares, lahat po i-practice nyo po para maalis po lahat ng stronghold ng demonyo sa buhay mo. So eh, yun lang, gamitin mo yung sacramentals. ano po, pwede po itanong ko na lang po. Kasi every time po, kasi from nung nalaman ko po na ganun pala is hindi pala talaga po siya align sa Panginoon, sinishare ko po siya. So every time po nagsishare ako is sumasakit po yung ulo ko. Open yung third eye mo. Isa din po yun. Dati po Okay, is isa din yan. po So, ako, nakakarinig po ako ng mga ng mga, oo, mga something tapos ilang years na po. Now lang po na talagang nawala yung nakakarinig ako. Lagi po akong binabangungot dati po. Pero nung pinapaktis ko na po yung cares tapos nag-grocery na po ako araw-araw. Hindi na po siya yung ulo ko na lang po tapos yung balikat ko. Tapos every time nagsishare po ako, doon po sumasakit. so hindi pa yan talaga totally na-renounce mo yung occultism kung saan involved ka doon sa lula mo. So ang kailangan po talaga para maalis po talaga yung stronghold niyan, mag-deliverance ka pero i-process mo muna ang sarili mo. Tanggalin mo Paano yung po? tanggalin mo Sa yung confession mga po, sa hinanakit. confession. Ano mo, ikumpisal mo yung mga hinanakit mo, yung galit mo, yung yung kung may traumas ka man, kung Yes po, meron. okay. Kapag ka ganun, kung may traumas, masakit talaga dibdib mo. Kapag nagro-rosary ka, halos nga yung iba hindi makakahinga, tapos masakit yung Oo, balikat. ganun. Syempre, Ganun meron din po po kayong ako. occultism, yung pamilya ninyo involved sa occultism. So, maaari po, kung dapat, ma-renounce ng lola mo, bumalik siya sa simbahan. Yung tuway-tuway na ginamit, baka nakainom ka niyan. Minsan nga, yung mga tuway-tuway kasi, binababad nila sa tubig, hindi mo alam, tapos pinapainom niya sa'yo. So, delikado po, Hindi, contaminated po yun. hindi So, po siya ginagawa niyan, pero yung sa, ano po, yun sa religious group is naghihiling po siya through water. So kaya sa nga, ilang yung mga years po, water, opo. hindi natin alam kasi yung iba, yung mga tuway-tuway, binababad nila sa tubig at saka pinapainom doon sa mga nandoon. So, grabe po ang stronghold ng demonyo sa occultism. So, kapag ka ganoon, i-kumpisal nyo po, tapos i-renounce. I-renounce nyo po, kasama na po yung lola mo, meron po yan sa handbook ni Padiskia, na ibanggitin mo talaga yung pangalan ng albularyo, kung sino mang albularyo sa pamilya mo para umalis yung sakit sa likod mo. Kasi kahit anong Hindi hilot pa po niyan or siya, massage, kahit na anong hindi po siya gagawin mo, hindi yan natatanggal. mawawala.
Ganon din, na-experience ko yan kasi both sides po sa amin, occultism. So nagtataka ako, for 13 years sa kumbento, grabe ang sakit ng likuran ko. Kahit na anong check-up, kahit na anong hilot or massage, wala pa rin, hindi mawawala. So pagkatapos ng deliverance, yung pag-process sa sarili, nawala, totally healed. Masakit yung ulo kasi open yung third eye. Parang mabibiyak yung ulo kasi mayroong galit, may hinanakit. So, ganon, masakit yung batok. Akala ko, high blood na ako. Akala ko na stroke na ako kasi mahirap maglakad. Parang naiiwan yung paa ko din. Yung, Oh, oh, opo. tapos parang kang nagbi-vertigo. So, isa din po yan. Kaya nga po, kapag ganyan ang mga simptomas, alam na po namin kasi kami din na-atake ng demonyo, wala pa kami sa team, tapos kami po ay nabalik sa simbahan dahil sa tulong ng simbahan, dahil sa prayers ng simbahan. So Yes. kapag ka tanggalin mo muna, i-process mo muna ang sarili mo, tanggalin Yung curse po. patawarin mo lahat ng ng trauma sa iyo, ng dahilan ng traumas. Tapos tanggalin mo yung sinful lifestyle. May asawa ka na po, wala pa. Wala pa po. Wala pa. So tanggalin po lahat yung mga sinful lifestyle. Kung mga kasalanan na mortal, tanggalin po 'yon. Tapos yung sa ano mo, yung ang pinaka opening mo talaga, yung trauma mo talaga. Trauma Yes at po. saka yung Sobrang trauma. bigat po ng Kung, trauma. so patawarin mo talaga lahat cause ng sino ang dahilan ng traumas mo. Patawarin mo hindi man agad-agad, pero i-process mo yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo i-process yung sarili mo, diretso ka na prayer, magre-react ka lang ng magre-react niya. Walang Yes katapusan na po. react. Walang Everyday po. healing kapag hindi mo na-process yung sarili mo. So i-process So, mo buong pamilya mo. la, Kung yung ano po, yung sa pag-process po is yung sa trauma, isasabay po ba yan sa confession? yes, isabay mo yung mga syempre kapag may trauma ka, meron kang galit na puot na nasa dibdib mo kahit na hindi mo express ngayon, wag mo na express. Kasi public naman to. Wag mo express, wag mong sabihin Yes kasi po. personal mo 'yan. So yung trauma, ang kailangan po niyan is forgiveness. So doon po kasi ang stronghold ng demonyo doon po talaga nakaugat. So kapag ka nakaugat na ang trauma, nagano na yung cause po yung doorway, so mapupunta ka po niyan sa occult. Kapag ka napunta ka na sa occult, magki-create na yan ng galit sa sarili mo. Gusto mo nang gumanti. So pagka doon pa lang, sigurado po talaga, open na open talaga third eye mo niyan. So pagkatapos niyan, ayaw mo nang magsimba. Yung sinful lifestyle, straight na yan, tuloy-tuloy na yan. Kung hindi mo yan maagapan, kapag na-process talaga hanggang sa extra demonic attack na, mapoposes na po yung iba. So wag mong paabutin dyan. Oppression Ay, pa lang ano yan. na po? Ay, Oppression oppression. pa lang yan. Kasi, Ano po, kasi merong iba, every Sunday mer na po ako nagsisimba. kasi nung una, yung sabi ko, kapag nung una, simula pa ng trauma, ayaw mo nang magsimba niyan, magkukulong ka na sa kwarto. Ang dami mo may maririnig ka na ng mga bulong na mag-suicide ka. Marami ka nang maririnig. So yun ang ibig sabihin, yung demonic obsession, yung Hmm. tinitira ng demonyo, yung mind mo, yung emotions mo, uncontrollable Emotion po. negative emotions, magkukulong ka na, grabe na yung emotions mo, iiyak ka lang ng mag-isa, parang dinadaganan ka na ng mundo, wala ka ng pag-asa sa buhay mo, depressed ka, meron ka na ng anxiety. Pagkatapos niyan, kapag ka nakumpleto na yan, pupunta yan na yan sa demonic oppression, binibigyan ka na ng sakit ng demonyo. Oh, lahat ng wag mong paabutin na pupunta pa yan sa demonic possession. Practice po kayo ng virtues. Yun ang pinaka-importante po. I-process mo yung sarili mo. Forgive Yes po. even na hindi po sila mag-say sorry. So yun lang i-process mo. Ay,
pwede po magdagdag. Sige Kasi po. yung papa ko po, Mm. tanong ko lang po if may exorcism po ba sa Butuan? Meron, nandun si Padre Dennis. Apat po Meron po yata sila. Opo, sa meron. Butuan. Meron sa Yes. Butuan. Meron nga, kapag ka umuwi ako, nag-ano din ako sa deliverance din ako sa Manolo, pero malapit yan sa Butuan dun ka. Pwede po mahingi yung address doon. Tanong mo ni Bro Jando kung anong address sa Butuan. Hindi ko kasi Hindi ko maano. rin Actually, alam, bro. Hindi ko rin alam, bro, kung saan nakadestino si Father Dennis Fresco. Pero kasi Itatanong, po, Dennis ah, Plasco, itatanong ko na lang. Meron po akong ano, kasama doon. Meron kaming na may team doon din doon na friend ko rin sa FB. Titingnan ko lang kung nakalimutan ko kasi yung pangalan. Tatanong ko kung ayun po. yung complete address. Ano mo lang, i-follow mo na lang ako para at least matulungan po kayo. Saan po kita ipa-follow? Romer Ablong Gutwal, i-message mo lang ako. Ay, Romer sige. Ablong Gutwal. Nandun po yan sa I-message mo lang ako kasi para mag-guide ka kung saan ka pupunta dyan sa Mindanao. Kasi yan ang pinakamalapit Surigao at saka Butuan. Yung mga taga Bukidnon, sa lahat ng mga taga Bukidnon, yung iba doon po pumupunta sa akin kasi meron po tayong exorcist sana doon sa Malaybalay. Pero inong pinasahan ko po ng puses, hindi po siya tumatanggap. Sabi niya, punta nyo lang dyan sa yung sa Kuraparoko ninyo. Yun po ang nangyayari. So doon pumupunta sa amin. Kasi meron ding ibang pare na open yung third eye tapos nagdi-deliveran sila, wala pa rin nagagawa kasi ano po ang ano po ang mangyayari kung open ang third eye mo tapos dinideliverance mo din yung mga possess at open yung third eye na open ang na open, bumibigat sila ng bumibigat kasi nagdadagdag lang sila ng kabigatan ng nangyari na nararanasan ng biktima kasi nagcha-charge yung demonyo doon sa mga open ng third eye. So meron dito Mm, kanina, yung bata, open na open yung third eye, tapos dinideliverance ng ng albularyo sa isip lang niya kasi ang daming tao kanina dito. So sa isip lang niya, dinideliverance niya yung bata kasi iba na daw yung tingin. So biglang naposes yung bata, tapos sinawakan din ng isang lalaki na walang kumpisal. Anong nangyari? Halos lumutang. So inano namin, yung binuhat namin, na bitawan ko nga yung katawan niya, yung nakahawak lang dun sa paa, lumutang. Tapos pagpunta dun sa loob ng pagdeliverance namin, okay na. So ano pala ang cost doon sa mga makasalanan. Kaya nga iwas-iwasan niyo po sa mga open yung third eye niyo. Kung possess naman, iwasan niyo yung mga tao na walang kumpisal. Kasi kapag ka walang kumpisal, kapag na sense ng demonyo yan, na ng demonyo yan, napansin ng demonyo yan, mas lalong lalakas yung pasyente. So, ganon. So, iwasan mo muna na pumunta sa lola mo. Hindi naman ibig sabihin na wala tayong ano po? respeto. Actually po, iniiwasan ko na po siya. Magkatabi lang po yung bahay namin sa isla. So, ang Tapos, gagawin? Oo. din po, Sige, sige. yung papa ko din po, matagal na po yung problema. Isa din po yan sa, basta yung papa ko po, nagsasalita ng siya lang, may mga nakikita, may mga naririnig. One time po, nakita ko po siya na, yung reaction sa mukha niya is parang galit, tapos medyo mapula yung, niya, mukha. So, nasa pamilya niyo yan, i-process mo ang buong pamilya mo. Baka kung ikaw lang ang mag-deliverance, sigurado magre-react yung tatay mo. So, ang doorway niyan, it's either ikaw or siya. Kasi pagka yung niyan, ang mangyayari niyan, kapag hindi na close yung third eye mo, kahit anong pray mo dun sa closing of third eye, nasa tatay mo yan. Kasi meron kaming pasyente dito na nung na-close, nung deliverance namin yung bata, wala pa rin. Sobra pa rin wild. Hindi pa rin nawawala yung third eye. So anong ginawa namin? Dineliverance namin yung circle ng pamilya. Lahat Tapos, po kami. lahat.
nung pag natumbok na namin yung sino yung open yung third eye, pag deliverance namin, nawala. Totally healed yung bata. Kasi nandun pala ang doorway, doon sa tatay. Yung isa, Actually, doon sa kapatid niya. So, ganun ang gagawin mo, sister. Kasi, ang pinaka po talaga, ang pinaka-importante po talaga, yung catechism. Panoorin mo siya ng catechism dito sa okay. office. Kung willing siya, kung willing siya, tapos kapag na-empower siya doon sa catechism, sa simbahan, yung mga aral na turo ng simbahan, doon, magsimula po kayo mag-personal deliverance. Kung hindi magre-react. Kapag meron ng reaction para nang nagwa-wild, hindi nyo na maagapan, kailangan po na kung meron mga exorcist dun sa butuan, doon po kayo. Kasi Mas delikado man po. Mas okay siguro Delikado. po no kung pupunta na lang kami sa Butuan kasi po if mag-deliverance naman po kasi lahat po kami involved. Siguro magpunta na lang po kayo kung hindi nyo mo mahagilap, meron man pong tatlo na diyan kasi apat man siguro, tatlo. Kapag hindi nyo nahagilap yan, mag-contact na lang po kayo sa akin, baka makahanap pa tayo ng ibang exorcist. Kasi I hindi think. naman ako pumupunta sa ibang lugar kasi nandito naman bawal po 'yan. So ang ano lang namin is empowerment. Kasi yung empowerment po at saka yung personal deliverance 100% po 'yan na yung healing. Pero ang pinaka ano po talaga sa healing is yung conversion. Ang pinaka-essence ng healing, conversion at saka sacraments. Kung walang sakramento, walang healing. So doon kayo sa sakramento, mag-ano kayo, kumpisal, buong pamilya ninyo, dalhin yung tatay mo doon sa pare, magkumpisal, Eh i-renounce ano lahat. po Sige. yung papa ko po parang ang hirap po niya dalhin sa ganyan. Kapag na meron ng stronghold yung demonyo, hindi Mahirap na po yan siya papasok yan. ng simbahan. Ayaw Pong na. ibang way na pwede namin gawin po sa ganyan. Okay, so anong ibang way para bawas-bawasan po yung ano niya? So yung mga tubig ninyo po na nasa dispenser, lagyan po ninyo ng exorcism Atin. salt. Oh O yes ano po, po? ginagawa na po yan ng mama ko po. So ganun lang. Tapos Tapos ano po rosary. kayo, magdasal po kayo ng rosary, buong pamilya at saka chaplet of divine mercy. Pinaka-importante po 'yan. Kailangan po na meron po kayong talaga na faith. Ganon. Kapag gusto niyang uminom ng exorcism oil, painumin niya. Hmm. Oo. Kung ayaw niya, ihalo mo doon sa pagkain. Yung mga exorcism salt, ihalo sa Eh, pagkain. ano po, if possible po na mag-react, Hindi yan. Kapag ganon, may di po react yan lang yan. mag-react. May mild lang. Merong mild, merong ano. Pero kalimitan, merong dinala dito na halos hindi mo na makausap. Pag in-interview mo, hindi mo na makausap. Kapag tumingin sa cross at saka kay Mama Mary, hindi talaga. Ayaw niya, masakit sa mata. So anong ginawa namin para, kasi walang ano yun, walang schedule, walang duty yon dito. So sarado. So bawal naman kami mag-deliverance kapag sarado dito. Bawal kami kung malayo, kung nandito lang, ginagawa namin, pinapabalik pa namin sila. So ang ginawa namin na pamamaraan, pinainom po namin siya ng exorcism oil. Nung nakainom, bumalik sa dati. Pinaka-wild pa Ah, nga yun. Oo, pinaka-wild okay. nga yun. Halos nga, yung grabe yung kuko niya. Nangangalmot pa talaga. Oh, parang pusa talaga, nangangagat eh. So, ang ginagawa namin, pinapainom namin ng exorcism oil. Nung pagdating sa bahay, magaan yung pakiramdam. Pero during deliverance, grabe mag-wild. So ganun po, habang hindi pa po kayo nakahanap ng deliverance or team, Oo. gawin niyo po. Gawin niyo po yun. Pinapractice na po yan. Ang ano na lang po is sa sa parents ko, sa mga kapatid ko, katikisim na lang po. Kasi ako po na talagang pinag-aaralan ko siya, pinapractice ko na po. Tapos confession na Okay. lang din. Okay, pinaka-importante po yan. So, kumpisa lang pinaka-importante. Hindi po yung ibig sabihin na magkumpisal ka dahil requirements. Wala pong ganun. Magkukumpisal ka dahil nagsisisi ka sa kasalanan mong nagawa.
hindi po yun ibig sabihin na magpipisa ako kasi magde-deliverance ako. Hindi. Hindi yun po, hindi po yan pwede. Dapat total, repentance ang kailangan. So doon kayo sa sakramento magpatrap, huwag kayong magpatrap sa healing. Kasi Yes po. ang sakramento, source of healing. Ang deliverance is only a sacramental. So, Yes po. gamitin nyo po ang treasure ng simbahan. O, ang treasure ng simbahan ay nasa sacraments. So, yun po ang dapat nyo pong gawin. So, i-renounce nyo po yung pagpunta nyo doon sa mga medium, yung mga sinasapian ng mahal na birhen, ng Jesus, ng Santo Ano? Niño, i-renounce nyo po. Wait lang po. Yung sa medium po, ang dami po nila. Lahat po ba ng names? Kasi yung iba Kaya hindi ko din po kilala. hindi, kung sino lang ang napuntahan mo, kung sino lang ang... Ano po, sobrang dami po kasi doon po sa So, ano pagaling na nyo ako ng lang po, kailangan po, kung ano po, i- kung kaya nyo po na kung maalala mo po talaga lahat, yung mga pwede names. po. Kung ano po yung title ng grupo, so yun na lang gamitin mo. Okay po. Kung ano ang title ng grupo nila, tapos ang total po talaga na renouncement ay hindi na po kayo babalik doon. Hindi na po. Mm. Kasi sobrang thankful. And may din yung may mga bagay kasi na ginagamit like panyo. May mga ganun po kasi. Okay, ano Paano nyo nung po? gagawin po doon? I-surrender nyo na lang po. Dalhin I-surrender po nyo na doon lang if po doon sa... exorcism po. Oo, dalhin mo. Tapos habang ilabas mo lahat yan sa bahay ninyo, tapos ilagay nyo sa plastic o sa sako, lagyan nyo ng asin. Exorcism salt. Mm, Okay Mm. po. Thank you so much. Isabit nyo na lang po sa puno kasi meron kasi mga aso na hinahalungkat yung mga yung nasa sako baka Mm. magkalat. So isabit nyo na lang po sa puno mo kung meron naman. So What if po dalhin kung nyo lang walang po puno masasabitan, saan po siya pwede ilagay? Kasi yung bahay namin po is nasa dagat. nasa dagat. So no lang, isabit nyo na lang diyan sa likod ng bahay pero lagyan nyo ng asin. Basta hindi lang sa Basta loob hindi lang po. po maabot. Wag lang sa loob. Sige Basta po. hindi lang maabot ng aso. Ha? Yes po. Maraming salamat.